Hello mga KSS, pag-uusapan po natin ngayong araw na ito itong profile not recommended. Ano nga ba yung dahilan bakit nagkakaroon tayo ng profile not recommended? At bakit nga ba napakalaki ng impact nito sa ating mga Facebook account na kung saan nagiging visible tayo sa wider audience? Ngayong araw na to, pag-uusapan po natin yung mga dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga ganitong problema or issue sa ating account. Base po sa aking research, meron pong 4 na dahilan na ibinigay ni customer service na kung saan ito po yung mga dahilan kung bakit po nagiging not recommendable ang ating mga account. Ang una, content that include clickbait. Ang ibig sabihin ng clickbait is a sensationalized headline that encourages you to click an article, image, or video. Ito po yung sample ng mga clickbait na kung saan nagbibigay po tayo ng mga link na kung saan hinihikayat natin yung mga followers natin na i-click nila. And the same time, nagpo-post tayo ng mga picture and then hinihikayat din natin yung mga followers natin na mag-heart sila, mag-like, yung mga ganon. Bawal po pala ito kay Facebook. Pangalawa, content that include engagement bait. Ano nga ba itong engagement bait? Ang engagement bait, post that explicit request engagement such as vote, share, comment, tags, like, or other reaction for a purpose other than a specific call to action. Ito yung fake engagement na kung saan nagko-comment tayo sa mga videos ng ibang content creator na hindi naman related yung comment natin. Na minsan ang kino-comment natin doon ay F to F, engage to engage. And the same time, iwasan po natin yung maging demanding sa ating mga followers na kung saan minsan kasi ay nagiging demand tayo na kailangan i-follow niya tayo para sa ganun ay makasali po siya sa mga pag-games na minsan meron po tayong mga ginagawang mga palaro na nagde-demand tayo na sabihin natin sa ating mga followers na kailangan mong i-follow mo ako para sa ganun ay makasali ka or maka-join ka sa palarong ito na kung saan nagde-demand ka na i-follow ka ng followers na yon para sa ganun ay makapag-join siya. Pangatlo, content that promote contest or giveaways. Ito yung mga palaro. Involved dito yung pera, yung GCash. Any games na involved ang pera, iwasan po natin. Iwasan din nating i-promote yung mga kapwa natin content creator dahil bawal na po pala ito kay Facebook, lalo na yung pag-promote sa ating mga star sender na kung saan yung iba nagkakaroon po sila ng flag content dahil dito. Ang 4, itong watch bait. Video content that intentionally withhold information, sensationalize content, or mislead viewers into watching or engaging video. Na kung saan pasok po dito yung mga exaggerating content, yung mga pasuspend, yung mga thumbnail na nilalagay natin, or yung mga information na hindi naman totoo, or mga title na nilalagay natin sa ating mga video na hindi naman angkop sa ating mga video. Na kumbaga yung title na nilagay natin is napakalayo po sa content na ginawa natin. So, iwasan din po natin yon. Isa yan sa mga dahilan kung bakit nagiging not recommendable ang ating mga account. Kung mapapansin nyo dito, halos magkakaparehas na kung saan sa clickbait, engagement bait, advertising or promoting, and sa watch bait ay halos magkakaparehas yung mga bawal. So dito, para siguro mas magkaroon tayo ng idea related dito, ay mas maganda na i-search natin, basahin natin, and the same time, aralin din natin para sa ganun ay magkaroon po tayo ng mas malawakang idea related po dito, and the same time, para sa ganun mas maunawaan natin ng mabuti at nang makaiwas tayo dito sa profile not recommended. Kung sakali mang wala po tayong mga issue related dito, ay mag-report na lang po tayo kay Facebook dahil may mga ibang content creator na wala namang mga ginagawa pero nagkakaroon ng profile not recommended. I hope meron kayong natutunan related po dito sa Facebook not recommended. Huwag niyo pong kalimutan i-follow tayo dito sa ating account para sa ganun ay maging updated kayo palagi sa mga video tutorial na ibabahagi po natin.